Posible ba na ang mga magulang na parehong Pilipino at parehong itim ang buhok, magkaanak ng batang ang buhok kulay pula katulad ng bata na ipinanganak sa Lanao del Norte? Ang crowning glory ni Kate, itim na itim. Ganon din ang buhok ng kanyang mister na si Jason. Kaya laking pagtataka nila nung isinilang ang panganay nilang anak na si JK. Ang buhok kasi nito, hindi itim, hindi rin brown, kundi kulay pula. Nakapagtataka po talaga. Baka raw kinulayan ko raw yung buhok niya. Red alert! Paanong si JK naging red hair? Baka iba ang tatay. May dapat nga bang ika-red flag? Ang batang pulang-pula ang buhok, gayong Pinoy na Pinoy naman ang kanyang mga magulang. Born and raised dito sa Bacolod, sa Lanao del Norte, sa Mindanao. 2 taong gulang na ngayon si JK na ang hibla ng pulang buhok para raw kawad na kulay tanso. Kapag nasa silong kami, kakulay niya ang brown Tupperware. Pero kapag naharawan, pulang-pula ito. Sa mga nagtatanong kung real o fake o sa salita ng mga bata ngayon, real o fake ito, Kate at Jason, ano nga ba? Hindi raw nila kinulayan ang buhok ni JK for the clout o para pag-usapan lang. Alam po natin na bawal talaga yun kasi chemical po yun eh. Pero sa 2 anak ni na Kate at Jason, bukod tanging si JK lang ang pula, ang buhok. Kwento ni Kate, nung ipinanganak niya si JK, manipis daw ang buhok nito. Pagtungtong ng 3 buwan, dito na raw napakamot ulo si Kate. Napansin kasi niyang nagiging kulay pula na ang buhok ng kanilang anak. Na-amaze po kasi sila sa buhok. Minsan nga, may nagsabi sa akin na, sa akin na lang yung baby mo kasi ang unique. Gwapo yung bata, hawig sa taga-Europe. Wala, may lahi nga foreigner. At hindi lang daw buhok ang kulay pula kay JK, pati na kilay. Yun nga lang, naglabasa na rin ang iba't ibang mga teorya. Siguro nung pinanganak siya, parang napalitan po siya ng foreigner kasi parang hindi naman po kasi sila magkamukha. Hindi po na-switch yung baby ko sa ibang baby kasi doon lang po ako nanganak sa center. Yung time na yun, ako lang po yung nanganak. Dahil sa natatanging kulay ng buhok ni JK, naging palaisipan para sa mag-asawa ang sanhi nito. Si Kate, kung ano-ano na tuloy ang naiisip na dahilan. Nung hindi pa ako buntis, mahilig po din ako sa anime. Hanamichis ako lagi. Napapaisip din siyang hindi kaya may kinalaman ang pinaglihian niya nung ipinagbubuntis niya si JK. Yung asawa ng kapatid na mister ko, may tanim po silang papaya. Halos inuulam ko po yun. Rare po siya na papaya. Ang kulay po ng laman niya, ma'am, is mapula po. Yung balat niya po is yellow. Nabalitaan ko na lang po, pagpanganak ko raw, namatay daw yung puno ng papaya. Malalim ang pinag-uugatan ng paniniwala ng paglilihin. Dahil wala pang siyensya noon, it is an attempt to explain bakit ganyan ang itsura ng buhok ng bata. Sa kabila nito, malaking blessing daw ng kanilang pamilya si JK. Napaka-sweet niyang bata. Kahit hindi po ganyan yung buhok niya, swerte po siya sa amin. Lugi na raw ang koprahan ng tatay ni Kate na si Anesio. Pero mula raw nung ipinanganak niya si JK, sumigla ito. Kagandahan karon ang customer kaysa naging mga bulan. Kaya ang kapitbahay nilang si Pedro na suki ng mga sabungan, itinuturing ding si JK na lucky charm. Ito ko sa ilang area, mutanaw ko daan sa bata. Then manugal ko, makadaog ko. Ang akong daog na 1,000, na 1,500, na 2,000. Gayunman, ang pagiging swerte raw ni JK, di umano, may kapalit. Tuwing may nag-aamis sa kanyang tao, nagkakasakit siya. Pwera usog. Kaya hanggat maaari, ayaw na raw nilang ilabas ng bahay si JK. Pinaka-iingat-ingatan din nilang hindi makuha ng iba ang ginupit na pulang buhok nito. Kasi kapag nakuha raw ng iba, maswerte daw yun. Pero yung baby po raw yung magsasuffer.
Mauday ni ang buhok ni Jishan katong first time na ko siyang gialutan. Akong gitaguan sa saging kay para dili makitaan sa mga sugarol. Nababahala rin daw kasi sila para sa kaligtasan ng kanilang anak. Dili sa amo, may ang bata nga lahigit sura. Kung mayroon mang mag-report tungkol sa mga kidnapping, i-report kaagad sa mga pinakamalapit na himpilan ng pulisya para agad namin maaksyonan. Pero ang nagpapapula sa pisngi ni Kate sa galit ang isa pang espekulasyon kung bakit ang buhok ni JK pulang-pula. Madami din akong naririnig na judgment. Baka iba ang tatay. May basihan kaya ang chismis ng mga marites? Nung time na hindi pa po kami ng mister ko. Tinaalala lagi ko man kay nganong nato yung buhok. Bakit nga ba pula ang buhok ng batang ito sa Lanao del Norte? Mamumula ang inyong hasang sa mga kasagutan sa aming pagbabalik. 2 taong gulang na si JK mula Lanao del Norte. Ang buhok at kilay pulang-pula. Wala man po ni kaliwat nga nananag color ang buhok. Wala may lahi nga foreigner po. Ang mga marites, aba, may ibang hinala kung bakit pula ang buhok ng bata. Baka iba ang tatay. Si Kate may gustong linawin. Wala po akong nakarelasyon na foreigner. Since 2017 po, siya lang po talaga yung naging shota ko. Wala di ko'y duda sa kangkit kay sa nag-uban mi. Dili ni siya yung galaag-laag. Naradya ni siya sa iyang balay, amo ang balay. Pero ang mas ikinababahala raw ng mag-asawa ang kondisyon ng kanilang anak. Lalo't napapansin nilang hirap maglakad si JK. Naiisip ko minsan na may connection po talaga sa buhok. Para malinawan, sinamahan ng aming team si JK sa isang doktor. Ayon sa dermatologist, si JK posibleng may albinism. Ito ay isang uri ng sakit kung saan hindi nakakabuo ang katawan ng enough melanin. Siya ang responsible para sa color ng skin, ng hair. Ang isa sa mga dapat ikabahala, the possible risk of development of cancer or squamous cell carcinoma. Pwede ding magkaroon ng mga vision problems. So, kailangan din protektahan lagi ang kanyang mga mata. Na-mention na hindi na siya nakakapaglakad ng maayos. That is a signal na baka may neurodevelopmental delay. Marami na kaming naiulat na kaso ng albinism o ugis kung tawagin. Pero karaniwan sa mga ito, puti o blonde ang buhok. Pero bakit ang kay JK pula? Kailangan talaga mas maimbestigahan yung case ni JK. May mga tests like genetic testing. Meron tayong 1 to 2% na may red hair sa population sa buong mundo. Maari po yung oculocutaneous na albinism. Nasa genes na po kasi ni JK, less likely po na hindi po magiging black. Maari po yung pagka-red, mag-darken over time, pero yun na po yung color po ng hair niya po. Yung mga nagdidiscriminate po sa mga Filipinos with albinism, naiiba lamang po yung aming kulay ng buhok, ng balat. Pero kami po ay mga normal na tao na dapat bigyang respeto. Yung luck naman sa negosyo at sa sugal, hindi naman po yan galing talaga sa aming mga may albinism. Galing po yan sa ating pagpupursigi sa buhay. Ano man ang kulay ng buhok ng anak, kahit sinong magulang namumula sa kaligayahan. Inaasahan na magiging madugo ang sabong na ito sa Marikina City. Ang pambato kasi ng manok panabong ng lalaking ito, kilalang agresibo. Napanalo niya na rin sa Sandroke. Namamalo talaga yung manok na yun. Pero laking gulat ng lahat nang ang pinabagsak ng notorious na panabong, hindi ang kalaban nitong manok, kundi ang nagbitaw sa kanyang sabongero. Ang katawan ng lalaki halos maligo na sa sarili niyang dugo nung ang kanyang kanang hita nayari ng tari o yung matalim na hook na ikinakabit sa paa ng manok. Putol lahat to sa parang buto na lang naiwan. Parang gripo yung putol yung litid.
Dami na naghagis ng mga tawil, matalian. Isa na naman bang buhay ang mayayari ng tari ni kamatayan sa loob ng sabungan? Wala, patay yan! Wala na, ubus ang dugo niyan! Ang nasugatang sabungero, ang 42 anyos na si Ruel, hindi niya tunay na pangalan. Kailang hindi kagad na buhat kasi takot din magsugod yung iba kasi baka sila din tamaan. Pero habang inaalalayan siya ng kanyang mga kasama, si Ruel bigla na lang bumagsak. Pinakausap ko pa nga, umaban ka kako, kaya mo yan. Kwento ng kasamahan ni Ruel na si Andoy, sideline na raw talaga nilang magbitaw ng manok sa tuwing may sabong sa kanilang lugar. Siyempre pinapatulan namin yun kasi pwede kang magbitaw ng manok na walang puhunan. Pag nanalo, hinahati. Kada laban kasi, nakakapag-uwi sila ng hanggang 1,000 pesos na komisyon. Malaking tulong kahit paano sa gastusin ni Ruel, lalo pat may sakit ang kanyang ina. At dahil walang sariling manok, ang madalas niyang bitawan ang panabong ng kapitbahay niyang si Sunny. Kahit anong tapang na manok, nahawakan niya. May diskarte siya eh. Sa lahat daw ng pambatong manok ni Sunny, ang manok raw na ito na kung tawagin, talisayin, ang pinakamatapang. Nung maliit naman, hindi ganun ka-agresibo. Talas nung tide eh. Pero bumabaon sa balat ng paa ko. Mas gusto pa niyang kalabanin yung tao kumpara sa manok nang habol ng tao. Ang bukod tanging nakapagpapaamo lang daw rito, si Ruel. Kakapitan niyan sa ilalim. Hindi nagagalaw yung manok. Tapos hawakan niya yung ulo. Imas-imasin niya na yun. Hindi na yan gagalawin. Pag talagang mga ngagat, pag hawak mo pa lang yan, itong ulo niyan, pumapaling, ipilit niyang kakagatin yung kamay mo. Kaya ang ginagawa ni ihimasin niya na para hindi na siya manuka. Buenas nga rin daw ang kanilang samahan. Sa katunayan, dalawang magkasunod na laban na silang nanalo. Panalo niya na yung sa Texas, napanalo niya na rin yung sa San Roque. May kasabihan na pagka sa kamay mo nanalo yung isang manok, hindi mo pwedeng ipalaban yan sa ibang tao. Hindi mo pwedeng ipahawak sa ibang tao yon na bitawan kasi matatalo lang yung manok. Hanggang nitong Hunyo, sa isa nga sa mga sabong na sinalihan nila sa Marikina, si Ruel tila kumpiyansang magwawagi uli ang kanyang pambato. Sabi niya sa mga katropa-tropang makakilala, sabi niya, Oy pre, pag nanalo ako, magbibiras ako eh. Sama mo naman kami dyan! sa sabungan, sobrang saya niya na magsimula yung sabong. Binilhan niya ako ng tinapay. Samantala hindi niya ginawa sa akin, matagal kami nagsasama. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi inaasahan. Si Ruel hinabol at inatake ng dating kasundo ng manok. Wala na, ubus ang dugo niyan! Parang gripoy! Mabilis ang pangyayari, hinabol sa nagsigawan. Takbo, hinarap niya pa. Itong posible po na coming from a breed na medyo aggressive at medyo madaling mapikon, yung tamang pagbitaw napaka-importante kasi pag hindi nabitaw ng maayos, yun ang mga posibleng attacks na nangyayari sa hangin. Pwede tayong maghanap ng malinis na cloth na ilalagay natin doon sa mismong sugat. Ilay natin yung patient na nakaangat yung kita ng dumudugo. Pwede tayong mag-apply ng tourniquet. Ito yung paghigpit ng ibang bahagi ng katawan upang mapigil yung pagdaloy ng dugo. Ang sugatang hita ni Ruel, agad naman daw tinalian ng panyo para maampat ang pagdurugo. Tinalian na ng guma, hindi talaga mapigil yung dugo. Inabot pa yung daliri, tapos dito tinamaan to, putol talaga. Kaya yung dugo sobrang dami. Habang nag-aagaw buhay si Ruel dahil nabitawan ng manok, itinuloy pa rin ang sabong. Pero ang matapang at agresibong manok, kalaunan napatiklop. Namatay na rin, talo. Pinitik lang nung kalaban niya. Samantala, si Ruel na nung mga sandaling yon, hindi na makatayo dahil sa duguan niyang hita, agad na isinugod sa ospital. Pero sa dami ng nawala sa kanyang dugo, si Ruel dead on arrival sa ospital. Ang cause of death ng pasyente is basically called exsanguination. Napagsawi na isang tao dahil sa labis sa pagdurugo. One of the major arteries kasi yung natira, no? O yung napunit. Ubus ang dugo niyan! Ubus! Parang gripoy! Dumating si Mang Andoy. Akala nga na misis ko, nanalo yung manok namin. Nasa ospital dahil napalo ng manok. Naiyak ako, nakakaawa.
Ako yung humingi po ng dispensa sa pamilya. Talagang maski ako, hindi ko sumagi sa isip ko na mangyayari yung aksidente yun. Pero sa madugong aksidenteng ito, meron bang dapat na managot? Malinaw po na wala pong foul play na naganap. Insidente po na ito, base po sa video footage na nakita po natin. Kung mapatunayan din na naging pabaya itong kumpanya na ito, wala silang medical personnel, nagpatumpik-tumpik, hindi binigyan ng tulong ang nasugatan, ito ay maaaring matawag na rin na reckless imprudence. At dahil ito ay nagdulot ng kamatayan, ito ay maaaring ituring na reckless imprudence resulting in homicide. At meron itong kaparusahan na kriminal din. Pagkakakulong at pagbayad ng multa. Nakipag-ugnayan ang aming programa sa pamunuan ng Sabungan, pero tumanggi silang magpaunlak ng panayam. Nangako naman po yung may-ari po ng ating cockpit arena na lahat naman po ng tulong ay ipapaabot at ibibigay nila doon sa naging biktima po ng ating insidente. Sa pamilya po, hindi po sila magsasampa ng kaso. Basta ipapaabot po yung tulong na kinakailangan nila. Nagkaroon naman po sila ng maayos na pag-uusap. Kailangan tingnan nila at reviewin ulit ang mga ordinansa patungkol sa sabong. Kailangan nakalagay na dito ano ba yung mga minimum safety requirements, hindi lamang para dun sa mga nanonood o mga pumupusta, ngunit pati na rin dun sa mga empleyado at saka dun sa mga diretsong kalahok sa sabong. Require ang bawat sabungan na magkaroon ng clinic, magkaroon ng health staff na pwedeng mag-first aid kung sakaling merong aksidenteng mangyayari. Siguro maganda pagbutihin pa yung pagsiseminar ng mga tauhan sa sultador. Sa blood sport gaya ng sabong, madalas hindi lang pusta o pera ang nakataya. Pati na rin buhay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.